Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Yung malakas na palakpak. Yung palakpak ng pinagpala ng Diyos. Lahat po ba tayo pinagpala ng Diyos dito? Tama po. All of us are blessed by our God. And there's no reason para hindi tayo magpuri at umawit sa Kanya. Ano po? Yung palang pong pagkising natin sa umaga, ano po, ay meron po tayong lakas, meron po tayong maayos na kalusugan, blessing na po ng Panginoon yon. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka talaga, kapatid. Ayan, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. So sa oras mong ito, tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos. Taas natin yung kamay natin sa Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras at araw na to. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, at hinihingi po, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming Panginoon. Nakataas po ang aming kamay, tanda, Panginoon, ng aming pagsusuko ng aming sarili sa inyo. Tanda rin po ito, Lord, ng aming pagpupuri sa inyo. At hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong pagsama, Panginoon, sa kalagitnaan namin habang kami po ay sumasamba sa inyo. Samahan mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming spirito. Manguna ka sa amin, Panginoon. Sa ganun po, yung mga nais mo, yung kalooban mo, ang masunod sa buhay po namin. Pupurihin ka namin, dadakilahin ka namin dahil walang ibang karapat-dapat ng pagpupuri at pagsamba kundi ikaw lamang. Ito ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! And amen! Praise God! Handa na ba tayong umawit sa Panginoon? Tanungin mo ang katabi mo, handa ka na ba, kapatid? Palakpakan natin yung kapatid natin sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Although tapos na yung February, yung sinasabi nating Love Month, ngayong March naman po ay Fire Prevention Month. Ayan. Tayo pong mga Kristiyano, ang fire na nasa atin, ng fire ng Holy Spirit, wag po nating hahayaang mawala sa atin. Let us fuel it with the Word of God. Let us fuel it with meditation. Let us fuel it with praise and worship. Lahat po ng alam ko ng mga Kristiyano na nandito ay excited para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Tama po ba? At alam ko po, excited na rin po kayong i-welcome ang ating mga kapatid na nandito at yung mga parating pa. Tama po ba? At lahat po tayo ay hindi mahihiyang magtaas ng kamay at sumayaw para sa Panginoon. Tama po ba? Sabi po sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath, including us, praise the Lord. Praise the Lord. Ready na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Humihinga po ba tayo? Sabi din po sa Genesis, let every inhale and exhale is a gift from God. Sabi ni Pastor kanina, when you wake up in the morning, it's a great blessing na. Dinala ka pa ng Panginoon dito, ay napakalaking pagpapala na. Tama po ba? At tayo ngayon, hindi tayo mahihiyang itaas ang kamay natin, sumayaw para sa Panginoon, umawit at i-declare ang glory ng Panginoon sa buhay natin. Tama po sila, nakakapagod po yung buong week na nagtatrabaho tayo. And this time, papalakasin natin hindi lang ang ating katawan, ang ating isip, ang ating puso, dahil kailangan natin to sa pakikibaka sa buhay. At hindi tayo iwanan ng ating Diyos na buhay sa ating laban sa buhay. At ngayon po, itataas natin ang ating mga boses para sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami para umawit at sumayaw para sa ating Panginoon. Lahat tayo humihinga, kaya lahat tayo ay aawit. Let us breathe. Let us breathe. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us breathe. Let us breathe. Let us breathe. Praise the Lord.
sa kapagpawisan para kay Lord, di ba po? At patuloy pa rin tayo aawit kay Lord dahil hindi tayo mapapagod. God is fighting for us. God is on our
this time po, i-focus natin yung ating isip, ang ating mga mata, ang ating puso, ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Wala po tayong iisipin iba. Yung atensyon natin, yung boses natin, ibibigay lang natin kay Lord. Deserve niya yung highest praise na kaya nating ibigay. Hindi lang ngayong linggo, kundi araw-araw sa buhay natin. Habang humihinga tayo, gamitin natin yung buhay natin para papurihan ang ating Panginoon. Dahil sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon, kulang pa to. Napakadakila ng ating Panginoon. Karapat-dapat na siya ay purihin at i-declare natin sa buong mundo ang glory ng ating Panginoon. Wala nang mas maganda pang pangalan kundi sa pangalan ni Jesus.
napakamakapangyarihan, Panginoon. Sa pangalan mo pa lamang, Panginoon, nararamdaman na namin ang pagpapala, Panginoon. Sa pangalan mo pa lamang, Panginoon, nararamdaman na namin ang lahat ng worries namin, lahat ng sakit namin mawawala, Panginoon. Ganyan ka ka-powerful sa buhay namin, Panginoon. At hindi ka mahihiya, Panginoon, na i-declare sa buong mundo, sa lahat ng mga kakilala namin, Panginoon, na ikaw ay nabubuhay sa amin, Panginoon. At araw-araw namin gagawin na ipahayag ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Karapat-dapat, Panginoon, ikaw ay purihin, sambahin at pasalamatan mo. At hindi kami magsasawa na pasalamatan ka sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na binigay mo sa amin para ibalik sa iyo lahat ng kabutihan mo, Lord. Gawin mo po ang buhay namin na magpapala rin sa iba, Panginoon. Na pag-alis namin sa church na, Panginoon, makikita ka ng iba sa amin, Panginoon, at sila din ay mabibless, Lord. Gamitin mo po kami para maging blessing at channel ng pagpupuri at pagpapala sa ibang tao, Panginoon. Naway lahat ng maririnig namin, Panginoon, na mensahe mula sa iyo, Panginoon, ay laging tumipo sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi kami mapapagod na gawin ito, Panginoon. Gaya ng hindi mo napapagod na pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Lahat ng ito po iniwan ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day, again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know you're sovereign still. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. So when you call, I won't delay. This my song through all the days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me,
You set me free. Now I live to bring Him praise. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ikalawang yugto ng ating gawain. Atin pong aalalahanin ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos para may padama sa atin yung kanyang pagmamahal. At ialay po natin ang ating mga sarili. Hayaan po natin na bigyan natin daan ang banal na Espiritu ang siyang sumiyasat sa atin upang sa ganun po ay magkaroon siya ng kagalakan sa kanyang puso ngayong oras na ito. Bago po ang lahat, ay babasahin ko po ang kanyang salita sa Marcos chapter 14, talatang 16 hanggang 21 po. Ganito po yung sinasabi, pakinggan po natin mabuti. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat. Gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magtataksil sa akin. Nag-umpisang malungkot ang mga alagad. At ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na ipinanganak. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na maraming salamat po, binigyan niyo sa amin na ang lahat. Tunay na ikaw po ang Diyos na dakila, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang may-ari sa amin, kayo po yung lumikha ng lahat. Kaya Ama, maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. Kami po ay lumalapit sa inyo upang kayo, Panginoon, ay kilalanin na kayo yung Diyos at itaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan at kahit saan man, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pribilehiyong ito na kami po, Panginoon, ay gumagawa ng katuruang ito, na ito po ay iniwan niyong alaala upang lagi naming isakatuparan na mayroon po, Panginoong kabuluhan, mayroon po, Panginoong kahulugan. Tunay nga po, Ama, nang biyayang kami ay naligtas, kami ay pinalaya ninyo sa anumang pagkakagapos ng kasamaan. Narito po, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nag-aalay ng papuri at pagpapasalamat at amin pong kinikilala ang kalagahan ng inyong pagkatubo sa amin na inihandog nyo ang inyong buktong na anak. Kinikilala po namin ang kalagahan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Kaya nga, Panginoon, kami ay nabubuo at napipisan sa isang katawan ng inyong buktong na anak. Ramdam po namin, Panginoon, ang lahat. Kung ang isa man, Panginoon, ay nahihirapan, nasasaktan, at nabibigo, nararamdaman po namin. Salamat po sa gawain ito, Panginoon. Na ito po ay ginagawa namin na tanging kayo lamang ang dahilan at alagi naming inaalaala sa aming buhay. Ito po ay bigyan namin ng malaking pagpahalaga sa aming buhay sa tulong ninyo. Na ito po ay isang alaalang buhay na dapat naming sa katuparan at makita sa aming pamumuhay ang kahulugan at hiwaga ng inyong pagmamahal na ito. Kaya Ama, linisin niyo po nawa ang bawat isa sa amin at gawin niyo po nawa ang karapat-dapat ng aming mga ginagawang kagaya nito, Panginoon, at ano paman, Panginoon, na tungkol, Panginoon, sa inyong katuruan. Sa oras pong ito, Panginoon, linisin niyo nawa ang mga simbolong ito at patuloy niyo pong pagpalain upang magkaroon, Panginoon, ng kahalagahan sa bawat puso ng bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, ay maaaring malungkot kung ang isa man, Panginoon, sa amin ay may pinagdadaanan dahil kami ay iisa ninyong katawan.
Pagpalain din niyo, Panginoon, ito upang maging kagalingan ng aming mga karamdaman. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang sila ay kumakain, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin niyo ito. Ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Dumampot din siya ng isang kopa matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya yon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sabay-sabay po natin inamin ang katas ng ubas. Sinabi niya, ito ang aking dugo na pinagtitibay nito, ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. At tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom ng alak na mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. Pagpalain po ang kanyang mga salita. Maraming salamat po muli. Amen. So isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So are we blessed? Amen. So at lahat po tayo pinagpapala ng Panginoon, higit sa lahat kasi tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. So sa ating pong ngayon is, bago tayo magbigay, basahin po natin ang aklat ng Kawikaan. Yan. So Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Yan. Sinasabi niya doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ayan. So, maganda pong dito, no? Magandang passage ito sa atin. Minsan, nami-misinterpret lang natin minsan eh. Yung isang misconception natin dito is, pag nagbigay ako, madadagdagan ulit yon. Magta-times 2 yung babalik sa akin. Pag nagbigay ako sa Lord, nagbigay tayo ng 100, magiging 200 yung babalik sa akin. Pero hindi po yung sinasabi ng Panginoon dito. Ang sinasabi niya sa atin is, magbigay tayo dahil nagbigay siya ng una. Ano pong sinasabi sa John 3:16? He gave His only begotten Son. So una siyang nagbigay muna sa atin. Bakit po hindi natin kayang iligtas ang ating sarili? Pero ang sinasabi na po dito, nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo maligtas, sinasabi niya dito, honor the Lord. Not only with your life, but also with your wealth. Ano bang ibig sabihin ng honor dito? Ang honor po kasi, sinasabi nun is, mas pahalagahan mo yung nagbigay. Mas pahalagahan mo yon kaysa dun sa naibigay na. So, yung ibig sabihin nun, unahin mo yon kaysa dun sa blessings mo. Example po, lahat po tayo dito nakakaranas ng kagipitan. Tama po ba? At lahat po din po tayo pinagpapala ng Panginoon. Halimbawa po, meron tayong binili, which is, sabi natin pagkain, sabi natin pizza. Tapos may iniiwan na member ng ating pamilya. So, anong ginagawa muna natin? Pagkakain natin, tinatabihan natin yung member ng ating pamilya. Tama po ba? So, minsan, nauhuli yun eh. Nahuling itabi. Kumain muna tayo. Which is, ang gusto kasi ni Lord, kaya sinasabi niya na first fruit is, bago mo galawin yung blessings ni Lord na ibinigay sa'yo, unahin mo siya. Tabihan mo na siya. Bakit po? Ito kasi yung gustong matutunan natin kay Lord. God wants to change our greediness. Si Satan, ginagamit niya to para tayo ay malupig. Yung greediness na to. Ginagamit to ni Satan para tayo ay malupig. Kaya sinasabi niya, unahan nyo sa first fruit. Ibig sabihin, bago nyo bawasan, bago nyo gamitin, unahin nyo siya. Bakit po? Dito po nagbibigay. Nawala yung natatalo natin sa Satan sa pagka-greedy natin. Minsan kasi sa atin, gusto natin atin. Walang pagbibigay. Pero gusto ni Lord, unahin natin siya at mawala yung natin. And then, sinasabi niya doon, barns will be filled with overflowing, vats.
Ibig sabihin po noon, pag inuna natin sa mapoprotektahan at ipiprovide yung ating mga pangangailangan. Hindi po yun magmumultiply. Hindi po yun, ay, pag nagbigay ako, kaya sana, pag ganun, magbigay na ako ng 1,000 para maging 2,000. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin nun, God already blessed us. And God is teaching us to honor Him through our giving. Not only our life, in our times, at maging sa buhay natin, unahin natin ang Panginoon. At then, sinasabi doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Kasi lahat naman na talaga na to sa atin, ay bibigay na to sa atin ni Lord. Ang sabi ng ni Lord sa atin ngayong umaga is, honor our God with our wealth. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat pong muli sa umaga na to na patuloy yung pinaalala sa amin na hindi po hadlang yung estado namin sa buhay para mapapurihan ka, Panginoon, sa aming buhay. Hindi hadlang yung financial status namin para makapagbigay kami sa inyo, Panginoon. Ang sinasabi nyo doon, honor. I-honor ka namin, Panginoon, sa aming mga finances, sa aming time, at sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na patuloy nyo pong binibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na patuloy mong ipinagkatiwala sa amin, Panginoon. Lord, I pray na give us the wisdom to manage it and use it wisely, Panginoon, for your kingdom. Salamat din po, Panginoon, sa mga trabahong binigay mo sa amin. Salamat sa mga businesses na binigay nyo sa amin, Panginoon. At salamat sa kinabubuhay namin, Panginoon. At hanggang ngayon, pinagpapala mo kami. I pray po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maggabay sa amin. At kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of great trial, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpets call, lift your voice. It's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation's come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are all white in the world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on a cloud, shining like the sun, and the trumpets call, lift your voice. It's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation's come. Lahat po tayo ay tumayo. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah.
There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. There's no good like Jehovah. Riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpets call. Lift your voice, it's year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Out of Zion's hill, salvation come. Out of Zion's hill, salvation come. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon this morning. Hallelujah. And tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral all about family threat. Ano po? Basahin po natin yung talataan po natin sa aklat po ng Timoteo. Sama-sama natin itong basahin at tignan itong mga talatang ito. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. May I invite everybody to please stand? Tayo lahat po ay tumayo. At salitan po nating basahin ito. Babasahin po yung verse 1 and then kayo po yung verse 2. Okay? Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Verse 2. Ayaw na lang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Verse 4. Sabay-sabay po tayo sa verse 5. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, minsan pa kami pong mga anak mo ay narito at ibinibigay po namin ang aming buong atensyon sa nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Partikular sa aming mga sambahayan. Salamat sa iyong mga salita dahil, Panginoon, itong iyong mga salita tunay pong hindi nagbabago. Nagbago na ang mundo, nagbago ang lahat ng estilo ng pananamit, musika at iba pa, maging ang pamunuan sa aming pamahalaan. Pero merong isang hindi nagbabago. Ito ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sapagkat lilipas ang langit at ang lupa, subalit ang iyong mga salita kahit isang kudlit ay hindi mawawala. Kaya po, Lord, kami po'y tulungan mo na panghawakan ang iyong eternal words, O God. At ito'y maging gabay namin sa buhay namin ito bilang pamilya habang kami po ay narito pa sa mundong ibabaw. Salamat po sapagkat ang iyong malasakit, Panginoon, ay daman-dama namin every time na kami po ay nakikinig ng iyong mga salita. Be with us, O Lord, and speak unto us in a very personal way. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong nakaraan ay tinalakay po natin, mga kapatid, paano ba nagsisimula? O ano po, yung unang punto, because our family is under threat, ang ating pamilya po ay nasa ilalim ng iba't ibang mga panganib na ito. And first point na pinag-usapan po natin ay tinatawag po nating kawalang galang. Paano ba nagsisimula ito pong kawalang galang? Number 1, when member of a family begins to be a lover of self. At yan po ang sabi ng Biblia, sa huling araw po magiging mahirap ang buhay. Alam niyo kung bakit?
dahil magiging makasarili ang mga tao. Totoo po ba to? Totoo po ba? Totoo po ito. We're on the last days. At nakikita po natin, people are selfish. They don't care about other people. Ang masakit ito, may mga kapamilya kayo na walang ibang inisip kundi sarili nila. They don't care about you. At ito po ay maaaring hindi lamang sa inyo kundi maging sa iba. Ang nakakalungkot kung ikaw yung walang care sa family mo. Di ba? Lalo kung Kristiyano ka. Paano ba nagsisimula yung kawalang galang? The second is, when member of a family became a lover of money. Sa huling araw, ang mga tao po, hindi lang sila magiging makasarili. Sa huling araw po, ang mga tao ay magiging sakim sa salapi. Totoo po ba to? Sa panahon pong ito, ang mga tao po wala nang inisip kundi pera. At kuminsan nakakalungkot, pati kapwa-tao nila, pinag-iisipan nila kung paano pagkakaperahan. Marami po bang mga manluloko ngayon? Marami. Marami po bang mga scammers ngayon? Yes. At lahat po ng ito, ang ugat, ay yung tinatawag po nating pagmamahal sa pera. Ang sabi po natin last time, 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Ang pera hindi masama. Maganda ang pera. Mas masama pag wala kang pera. Tama po? Tanungin mo ang katabi mo, may pera ka ba? Meron daw ba? Meron, di ba? Mas masama pag wala kang pera. Mas mahirap yon. Pero, kapag nagsimula ka ng mas mahalin ang pera kesa sa pamilya mo, nakakasira ito ng pamilya. Mas malungkot kapag kayong mag-asawa ay nagtatalo't nag-aaway na ng dahil sa pera. Mas malungkot kapag kayong magkakapatid ay nag-aaway-away at nagtatalo-talo ng dahilan sa mana. Kayamanan, pera. Iyan po yung pangalawang pinag-uugatan ng kawalang galang. Pangatlo po, when member of a family became lover of pride. Di po ba? Sa huling araw, ang mga tao po hindi lang magiging, mahilig sa pera, hindi lang po. Kundi ang sabi ng verse 2, magiging mayabang, mapagmataas, mapang-insulto. At alam po natin na pag sinabing mayabang, yan yung ugaling ipinagmamalaki kung ano siya, kung ano ang na-achieve niya, kung anong meron siya, at kung ano ang kaya niya. Alam po natin na pag sinabi nating mapagmataas, ito yung ugaling hindi marunong bumaba, hindi marunong kumilala ng sarili niyang pagkakamali. Alam po natin na pag sinabi po natin mapang-insulto, ito yung ugaling ibinabagsak ang iba sa pamagitan ng masasakit na pananalita. Lahat ng ito nakikita ho ba natin? Yes. Sa panahon pong ito, this is the last days, ito po ang threat sa family po natin. At nagsisimula nga po ang threat na ito, sabi po natin, una, when a person became a lover of self. Second, when a person became a lover of money. A third, when a person became a lover of pride. And this is the last. Sabi po natin, when a member of family became a lover of disobedience. Sabi ng Bible, sa huling araw, ang mga tao po ay magiging masuwayin sa magulang. Mabuti na lamang po at ang mga kabataan po natin masunurin sa magulang. Amen po ba? Amen. Totoo po ba yun, mga magulang? Okay, so parang hindi masyadong sure. Lagi niyo tatandaan to mga anak. Always remember this. There is what we call safety in obedience. Mas ligtas po tayo kapag tayo po ay sumusunod sa ating mga magulang. Now, sabi po natin, ano ang dapat natin gawin to prevent the threat of disrespect in our family? Number 1, sabi po natin, parents must train their children while they are young. Turuan habang bata pa sila. The second, sabi po natin, parents must bring their child up in discipline and instruction of the Lord. Habang bata pa po sila, turuan na po natin sila
ano po, sa instruction at pagtuturo ng ating Panginoon. And lastly, sabi po natin, the family must make their decision to serve the Lord. Dapat meron tayong desisyon na sabi po natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga dalaga at binata, bago kayo magsipag-asawa, dapat stable na sa inyo ang desisyon na ito. At sasabihin nyo na pag nag-asawa ko, sasabihin ng pamilya ko, as for me and my house, we will serve the Lord. Now, this is the second point. Ano po, ngayong araw po na ito, yung pangalawang threat sa family natin, aside from kawalang galang, ay yung pangatlo, kawalan ng malasakit. Kawalan ng malasakit. Ito po yung pangalawang threat na sabi nga maaaring makasira ng isang pamilya. Kawalan ng malasakit. Meaning, you are ignoring the problem. You take care of the other things, but you are not concerned with the problem. You are simply ignoring that there is the presence of a problem. Ang tawag po dyan, kawalan ng malasakit. No? Hindi na pala napasok yung anak mo. Hindi man lang nakukumusta. Kayo po ba mga parents, kumusta yung grade ng mga anak nyo? Natatanong nyo po ba sila? Alam nyo yun ang malungkot ano? Maraming mga magulang ngayon na busy na sa trabaho, hindi na nakukumusta yung anak. Di po ba? Hindi na pala maganda ang nangyayari sa school, nabubuli na pala. Hindi man lang kinukumusta. Anong balita, anak? Kumusta ka? Kaya magugulat na lang po tayo, meron tayong mga nababalita ang mga anak na nagpapakamatay. Kasi may mga magulang na hindi rin ipinakikita yung kanilang malasakit sa kanilang mga anak. Napapabarkada na pala itong si anak, hindi man lang kausapin at paalalahanan ni magulang. We simply ignore the problem at akala natin magiging ayos lang ang lahat kapag ini-ignore po natin. Gaano karami mga kabataan ngayon na nakakapag-asawa ng maaga? Magugulat na lang ang magulang, surprise! Anong surprise? Nay, pasensya ka na ha. Ganto. Bakit nagkakaganon? Because maraming mga magulang na napapabayaan po nila, nabibigyan nila ng atensyon ang iba or ini-ignore kung ano yung talagang problema. Nung araw, mga kapatid, kahit na napakarami ng mga supling nung araw, ang mga parents, they make sure na ang bawat isa ay nakakausap po nila. Alam po ba ninyo na meron akong naging destino na ang anak po nila ay 13? Meron po ba ditong ang anak 13? Wala naman. Meron po ako 3 lang. Ano po? Pero hindi 13. Would you believe mga kapatid, na yung 13 anak na yon sa panahong ito na malalaki na sila ay successful. Lahat sila. At ang isa po doon ay naging speaker pa po natin dito. Kung natatandaan nyo si Brother Marlon Peñalba. Naalala nyo po? Kung maalala nyo po, no, binanggit po niya yung story ng buhay po nila. At isa lang po ang kanilang laging ina-acknowledge, na ang kanilang mga magulang, una, may takot sa Diyos. Pangalawa, sa kabila na salat sila sa yaman at pangangailangan sa panahon na yon, hindi sila naging salat sa pagmamahal ng magulang. Sa panahon ngayon, nakakalungkot, marami po ang mga nagsisiunlad, pero nakakalimutan pong paunlarin ang kanilang relationship sa kanilang pamilya. When was the last time na kinumusta mo yung anak mo? When was the last time na nag-celebrate kayo kasama ng anak mo dahil sa munting tagumpay na natanggap po nila? Nakakalungkot isipin, maraming mga magulang na puna na lang ng puna ng mali sa anak, pero kailan nyo huling sinelebrate ang anak nyo sa munting tagumpay na meron sila? Tayong mga magulang, kabilang po ako doon, madalas ang nakikita ho natin ay kung ano yung mga dapat itama, pero nakakalimutan po nating i-appreciate
at i-uphold yung tama na ginagawa po nila. Kaya ang pakiramdam po ng mga bata kung minsan, parang walang saysay, walang silbi yung kanilang ginagawa kasi puro na lang nakikita natin mga mali. Mga kapatid, we have to balance this what we call life. We have to balance this what we call nanay at anak or tatay at anak, anak sa magulang relationship. Bakit kailangan balansehin? Kasi hindi po pwedeng ang nakikita lang natin ay yung isang side. Hindi naman natin po pwedeng sabihin na puro lang yung maganda at hindi na po natin i-correct yung tama dahil ang tunay na nagmamahal sa kapamilya at nagmamalasakit sa pamilya, ipinakikita yung both side. Sineselebrate yung maganda at ikinokorek yung mali. Kaya mga anak, kapag kinokorek, okay lang yon, di ba? Ha? Parang hindi nasagot. Pagka kinokorek, okay lang yon mga anak? Dapat. Masaya pag sineselebrate kung ano yung tagumpay, kahit maliit lang. Amen ba mga anak? So dapat ginagawa natin to. Mga kapatid, sometimes we simply ignore the problem. Akala natin mawawala yun ng ganun-ganun lang. Kaya maraming pamilya nasisira. Kasi hindi natin naagapan. Ito ang number 2 threat sa panahong ito. Ang tawag dito sa Ingles ay apathy, kawalan ng malasakit. Hindi na pala nagsisimba ang anak mo. Hindi na pala umaattend sa kapilya. Diba? Pero hindi mo man lang kausapin. Matagal na palang hindi nag-church. Hindi mo man lang puntahan. Diba? Hindi man lang natin subukang humingi ng appointment. Baka kasi busy. We simply ignore the problem that someday they will face the judgment of hell kasi napahiwalay na ng tuluyan sa Diyos kasi hindi natin sila kinausap. Sabi ko sa inyo last time, meron ba kayong member ng family na gusto nyo mapunta sa hell? Siguro kahit gaano katigas ang ulo ng anak or gaano man katigas ang ulo ng magulang, kung kailangan nating sabihin yon, naniniwala kung wala tayong members of the family na gusto mapunta sa hell. Every one of us wants our family members to be with us in heaven. Amen? Pero ito ang tanong ko, may effort ba tayo na ginagawa? Alam nyo, malaki po ang pananagutan natin sa ating mga mahal sa buhay kapag hindi po natin sila pinaalalahanan. Not unless meron tayong members of the family na gusto nga nating mapahamak. I do believe wala po. Gusto po natin ang lahat ng miyembro ng pamilya natin, kung paano natin sila kasama dito sa lupa, gusto po natin kasama natin sila sa langit. Amen po ba? But the question is, anong effort ang ginagawa natin? Hindi na pala nagja-church, hindi man lang natin kinakausap, hindi na pala nagbabasa ng Bible, hindi man lang natin pinapaalalahanan, hindi na pala nagpe-pray, hindi man lang po natin kinukumusta. Ano sabi ng Bible? You have a great responsibility in your hands, particular in your family. Alam niyo ang sabi ni Ezekiel? Tignan niyo po ito. Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Grabe to. Verse 19. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, namatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. May pananagutan pala tayo? Anong unang punto rito? Yung hindi natin kamag-anak. Yung hindi pa Kristiyano. Yung hindi pa kumikilala sa Panginoon. May responsibility pala tayong sabihan sila, oy kapatid, ikamamatay mo yan pag hindi ka nagsisi. Oy kaibigan or kababayan, kapag ipinagpatuloy mo yan na lumayo ka sa Diyos, mapapahama ka. Pag pinagsabihan mo, ang sabi ng Panginoon, wala kang pananagutan. Tignan niyo po yung kasunod na verse. Verse 20. Kapag ang taong matuwid, backslider po ito. Okay? Kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid
at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan, at hindi ko aalalahanin ang kanyang mabuting gawa. Pero, hindi mo pinagsabihan, ha? Pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. 21. Ngunit, kung pinagsabihan mo siya, tumigil na sa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi na siya mamatay at wala kang pananagutan sa akin. Very clear po ang Bible. Sa palagay nyo ba, ang tinutukoy lang ng talata na ito ay yung mga unbeliever? Sa palagay nyo ba, ang tinutukoy lang nito ay yung mga believer na nag-backslide, na hindi natin relatives? Ang unang pinupunto po dito, yung atin pong pamilya. Tanong ko po, meron po ba kayong malasakit sa inyong mahal sa buhay? Meron. Meron po ba? Meron. Kung meron po tayong malasakit sa kanila, ang question ko po, anong ginagawa natin? May pananagutan po tayo sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kaya kung may members tayo ng family na mukhang nanlalamig na, or sabihin na po nating nagyeyelo na sa pananampalataya, hindi na dumadalo sa mga gawain, puro na lang panlupang gawain ang pinagkakaabalahan, puro na lang pagkakakitaan, mga kapatid, paalalahanan nyo, kausapin nyo ng heart to heart, kasi pananagutan nyo sila sa Diyos kapag hindi nyo sila kinausap. Para bang, halimbawa, ano po, gusto ng Panginoon immediate ayusin mo eh. Para bang, halimbawa, nasira po yung sink nyo, maapaw. Yung ba'y pagpapaliban nyo na lang? Yung, halimbawa, nagugas kayo ng pinggan, tapos di ba lumalabas doon sa ano? Hayaan nyo na lang ba yun? Hayaan mo yun dyan, kung makalat at mabaho ang ating kusina, hayaan na. Ganun po ba? Di ba hindi? Tama po ba? Gumagawa po tayo agad ng paraan para ayusin po yun. Tama? Tama po? Mga kapatid, ito mga bagay lang na nasisira sa bahay. Pero paano kapag ang nasisira ay buhay? Di po ba? Di ba dapat tayo agad kumilos para ayusin? We have to remember, we are on the last days. At ang sabi ng Biblia, sa huling araw, ang mga tao ay, tignan niyo po yung verse 2, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Yan ang buhay sa panahong ito. Kaya, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Lalo na kung ang nakakakitaan po natin ng ganitong pag-uugali ay kapamilya po natin, mga kapatid. Kailangan po natin silang abutin. Kailangan po natin silang kausapin. Bigyan natin sila ng babala mula sa salita ng Diyos. Paalalahanan natin sila, mga kapatid. Huwag natin silang ipagwalang bahala. Huwag niyong i-ignore na may problema at sabihin niyo, bahala siya. Basta ako umaaten. Basta ako nagbabasa ng Bible. Basta ako nagpe-pray. Sabi ng Lord, pananagutan mo yan pag di mo pinagsabihan. Alam niyo ba kung ano at sino ang pinakamahirap pagsabihan? Kapamilya. Minsan, ang dali mag-correct ng ibang tao eh. Tama po ba ako? Alam niyo kung anong pinakamahirap i-correct? Pamilya mo. Alam mo kung bakit mahirap sila i-correct? Kasi kilala ka nila. Very familiar sila sa iyo. Pero reason enough ba yun para hindi natin sila pagsabihan? No! Hindi po. All the more na dapat natin silang pagsabihan kasi miyembro sila ng pamilya ho natin. Hindi pwedeng wala tayong malasakit sa kanila. Tanungin ko po kayo, meron po ba kayong miyembro ng pamilya na hindi nyo kasama ngayon? Okay lang sana kung nasa ibang gawain o nasa ibang lugar kasi dumadalo ng gawain. Okay lang sana nasa ibang lugar pero naglilingkod sa Diyos. At is ka doon. Pero tanong ko, meron ka bang mahal sa buhay na wala ngayon dito at ang ginagawa lang ay natutulog?
Meron ka bang mahal sa buhay na wala ngayon dito at dahil kaya wala dito dahil nagninegosyo o kaya naman nagpa-party-party o kaya naman may pupuntahan at saka na yung pagsisimba na yan? Kung meron ka kamag-anak na ganon, kapatid at kaibigan, sabi ng Panginoon, pananagutan mo yon sa Kanya lalo na kung kapamilya mo siya. Kung wala siya rito, tanong ko po, may ginawa ka ba? Nakausap mo man lang ba siya tungkol sa kanyang relationship kay Lord? Kasi kung naliligaw at di man lang natin kinausap, uulitin ko yung sinabi ng Lord, watchman ka ng family mo. Sabi mo nga sa katabi mo, watchman ka ng family mo. Yeah. Pananagutan mo siya sa Lord. Mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong pake. Kapatid, sabi ni Pastor, parang di ko na nakikita yung mister mo. Wala akong pake, bahala siya. Kapatid, parang di ko na nakikita yung anak mo. Hayaan mo siya, wala akong pake. Uy kapatid, parang di ko nakikita yung sister mo, yung brother mo. Wala akong pakialam, bahala siya. Kapatid, ikaw lang may sabi noon, pero sabi ng Bible, dapat may paki ka. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat may paki ka. Ayan. Meron ba? May pakialam ba? Kumalakpak ka po na malakas yung may mga pakialam sa Panginoon. Pakialam sa kapwa. Pakialam sa kamag-anak. Pwede po ba? Mamaya pag uwi nyo? Or ngayong oras na ito, pwede po bang isipin nyo na sa inyong, ilagay nyo na sa inyong puso at sa inyong isip, sino-sino nga ba yung members of the family ko? Na paglingon mo ngayon dito, wala. Bakit wala siya rito? Have you asked kung bakit wala siya rito? Maliban na lang kung nasa abroad. Siyempre, maliwanag naman, kaya siya wala dito. Obvious naman ang sagot, nasa abroad. O kaya naman, baka nasa langit na, hinahanap mo pa. Siyempre, obvious naman yun. Namatay na pala, hinahanap mo pa. Ang tinatanong ko po, yung pananampalataya na unti-unting, o mananampalataya, na unti-unting namamatay ang pananampalataya. Malaking responsibility natin to. Parents and family. If you have any member of your family or relatives na until now, nagyayelo ang pananampalataya, sabi ng Lord, you are a watchman of your family. Pananagutan mo yan sa Diyos. Akala po ba natin ganun ba na? Basta tayo nagsisimba rito. Basta tayo ma-attend dito. Wala tayong pakialam sa kanila. Hindi po. Minsan ang katuwiran natin, hindi, Pastor, nag-asawa na yung anak ko, wala na akong pakialam. Mga kapatid, wala pong sinabi ang Bible na gano'n, na pagka nag-asawa, huwag mo nang pangaralan. Meron po ba? Ano na yan, may sarili ng buhay yan. Ikaw may sabi niyan, pero anak mo yan eh. Tanong, napuputol ba ang pagiging magulang pag ang anak po ay nag-asawa? Napuputol ba ang pagiging anak pag ang anak ay nag-asawa? Napuputol po ba o hindi? Hindi, di ba? So kung hindi ito napuputol, ibig sabihin po, kahit na nag-asawa yung anak natin at tila nakikita nating naliligaw ng landas, may pananagutan po ba tayo o wala? Meron. Ginagawa po ba natin pananagutan natin? Amen. Pastor, paano yung kinausap ko na ilang beses? Mga 3. Hanggang 3 lang. Meron akong ka-Bible study before. Bago tumanggap, 6 na taon. Wala na ako halos ituro. Kapatid Mr. Goyi, Sister Lani. 6 na taong singkad. At nasorpresa pa ako nang tumanggap siya kay Lord. Kasi hindi po yung pagtanggap niya ay Thanksgiving, hindi po siya tumanggap ng anniversary. Isang araw ay nagsabi, gusto kong tanggapin ng Panginoon, Pastor, gusto ko ikaw magbautismo sa akin. O gusto kong bautismohan nyo na ako. Alam nyo kailan yon? February 14, anniversary namin ni Sister Carol. At kami ni Sister Carol ay nagpaliban muna ng aming anniversary para na sa ganon ay unahin muna ang gusto niyang tanggapin at yun ay si Lord. 6 years in the making. At sa 6 years na yun, nagkaganito ako.
Wala na ako halos ituro. Does it mean na kapag ka po nadalaw mo ng isa, dalawa, tatlo, at ayaw makinig, tapos na? Yung mga kamag-anak namin sa Maynila, ilang taon na po na sinishare namin. And salamat sa Diyos, na-establish na po yung Bible study every Sunday. Every Sunday. Yung pumunta ka ng Maynila para i-Bible study yon, malaking sakripisyo po. Bakit po? Magsasakripisyo ka ng oras. Magsasakripisyo pa ikaw ng gastos. Magkakasama ho lahat yan. Pero bakit mo gagawin yon? Kasi gusto mo, kasama mo sila pag reunion, hindi lang dito sa lupa. Gusto mo yung reunion hanggang doon sa langit. Alam nyo kung ano yung malungkot? Yung nagre-reunion kayo dito sa lupa, ang saya-saya nyo. Pero pagdating sa kabilang buhay, paglingon mo, wala sila. Tapos ikaw naandun sa judgment throne of God at tatanungin ka, ba't wala sila? Asa yung kapatid mo? Napagsabihan mo? Kasi Lord, ano yung kakatuwiran natin? Ano yung kakatuwiran mo? Yung meron po akong mga hakbang na nais ipagawa. If you already have those names of relatives in your mind, meron akong gusto ipagawa sa inyo. Ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito, and all throughout your life, mga kapatid. Kasi hindi tayo papayag na may mapahamak sa pamilya natin. Amen po ba? Sabi mo, hindi ako payag. Hindi ako payag. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako payag. Tama, palakpakan natin ang Panginoon sa mga hindi payag. Hindi ako payag. Diba? Huwag tayong padaya kay Satan. Si Satan po na andyan at sinasabi, pagod ka na, hindi na ako kikinig sa'yo, wala na yung pag-asa. Ang tagal mo na yung kinakausap, pero tignan mo, matigas talaga ulo niyan. Yan lagi sisiksik sa isip mo ng dyablo. Huwag kang makinig sa kanya. Makinig ka sa Diyos na ang sabi, mahal kita. Mahal ko rin yang mahal mo sa buhay. Kung gusto mo na maligtas siya, pagamit ka. Ito po yung ilang bagay. Number 1, mga kapatid, hakbang sa pagpapanumbalik. This is number 1. Ipag-pray natin sila. Ito yung unang hakbang. Ipanalangin po natin ang ating mahal sa buhay. Ano po ang sabi ng Bible? Santiago 5:16. Basahin natin 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Tingnan niyo po yung sinabi ng portion na to. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The first step a family member can take to help to restore their relatives into faith is to pray for them. Prayer is powerful, mga kapatid. And it can really help soften their hearts and open their minds to the truth of God's love. So ano pong unang gagawin? Ano pong unang gagawin? Pag-pray natin sila. Pag-pray po natin. Okay? Pangalawa po, dalawin natin sila. Pray ka nga ng pray, di ka man napunta. Pastor, kahit may asawa na yung anak ko, dapat ko pang dalawin? Palagay niyo. Minsan, ang dinadalaw yung apo Yung apo nyo, lalo't bata pa, sigurado sa langit yan. Pero ito ang tanong, pag ba dumalaw kayo, nakakausap nyo ba yung mag-asawa? Nakakausap nyo ba yung anak nyo? Di ba? Dalawin natin sila. Show unconditional love kung sakaling nagka-problema. Support by visiting them. This can help create a safe and welcoming environment for them to feel loved and accepted. Di ba? Ang sabi nga ng 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat, mag-ibigan kayo ng buong ningas sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay tumatakip ng maraming kasalanan. Piski paanong magkakamali niyan? Ikaw na magulang o ikaw na kapatid, lalo kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw na ang pumunta. Bakit siya ang pupunta? Naliligaw nga. Meron bang taong naliligaw na hinahanap kayo? Siya nga naliligaw. Kayo ang maghahanap doon sa naliligaw na kamag-anak. Pag ang tupa nawawala, hinahanap yan ng pastol. Ang pastol ay kayo.
Meron po bang tupa na sa hanapin niya po yung pastol niya? Hindi po niya magagawa yun. Ligaw nga siya eh. So kayo ang magkukusa, kayo ang dadalaw, kayo ang pupunta, kayo ang magpapakita ng pag-ibig, unconditional love. Why? Because ang sabi po, yung pag-ibig na yun, yun ang tumatakip sa lahat ng uri ng pagkakasala. Miski pa anong pagkakamali ng anak mo, ng asawa mo, o ng kapatid mo, kapag naandoon yung presence of love, hahanapin mo yan. Hindi ka papayag na mapahamak yan. Hindi natin sasabihin, hayaan mo siya. Bayaan mo siya. Hindi pwedeng ganun. Malasakit, mga kapatid. Alam nyo, ilang family tayo rito? Alam nyo kung bawat pamilya dadalhin yung kanilang members of the family, hindi tayo kasya rito. Wala tayong bakanting upuan. At ang init sigurado, baka magtatlong worship tayo rito. Alam nyo kung anong problema? Marami tayong family, pero representative lang ang narito. Isipin nyo halimbawa, ang anak mo 5. Okay? Tapos ang naandito ay 1. Nasaan yung 4? Sa anak pa lang natin eh. Sobra-sobra po yung, sabi nga kulang na kulang yung space po natin. Sobra-sobra yung bilang natin. Kung seryoso tayo. Pero ipapagbawalang bahala po natin, na samantalang alam naman natin yung anak natin na andyan lang, o yung ating kamag-anak ay naandyan lang. Mga kapatid, may dapat tayong gawin. Ipanalangin sila. Sabi nga po, pangalawa, dalawin natin sila. Dalawin nyo sila. Huwag na kayong maghintay na sila ang dadalaw. Tanggalin po natin yung pride. Kasi sabi ng Bible, sa huling araw, ang mga tao ay magiging mapagmataas. Wala tayo niyan. Amen po ba? Kaya kung minsan hindi tayo pinagpapala masyadong ma-pride. Dapat yung pride, tuldukan mo na yan. Sabi mo nga, tuldukan mo na. Tuldukan mo na. Tuldukan mo na. Tuldukan mo na. Tanggalin mo na yung pride mo. Amen ba, mga young people? Yung mga young people natin dito, walang ka-pride to sa katawan Di ba? Sabi ng Bible, yung mga tao daw sa huling araw, ayaw na makipagkasundo sa kaaway. Buti nila mga Kristiyano, walang kaaway. Lalo na kamag-anak, walang kaaway na kamag-anak. Amen? Kasi pag ma-pride ka, hindi ka pagpapalain. Pag masyado kang mataas, hindi mo maaakay ang pamilya mo pabalik sa Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi hindi makita sa'yo si Kristo Uulitin ko, kung ma-pride ka, ano nga? Tuldukan mo na. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo yan, tuldukan mo na kapatid. Yan. Diba? Eto ba? Pinanalangin natin. Dinalaw natin. Okay. Ito yung pangatlo. Pag naandoon ka na, huwag nyo nang pag-usapan yung politics. Ano ba? Ano nangyari? O, diba? Sabi sa'yo Diba? Napeke tayo Diba? Napeke tayo. Kung ang binoto natin si ganito, di sana nararamdaman natin yung unlad ng bansa. Ano bang magagawa natin sa ating bansa kundi ipag-pray din po ito, hindi naman tayo bakit ang gusto natin pag-usapan pag dumalaw tayo? Politics. Alam nyo kung ano magandang topic? Yung relasyon nila sa Diyos. Anak, dumalaw ako rito. O kapatid, dumalaw ako rito. Gusto ko kasing kumustahin ka. Matagal ka nang hindi nakakadalo sa gawain. Kumusta ba relasyon mo kay Lord? Kayo ba, natanong nyo man lang yung kamag-anak nyo kung kumusta ang relasyon niya sa Diyos? Ikaw ba, nagbabasa ka pa ba ng Bible o puro Facebook lang binabasa mo? Kasi nakikita ko, updated ka Updated ka sa Facebook. Updated ka ba sa Bible? Kumusta man lang ba natin? Kumusta ang panalangin mo? Yung prayer life mo? Natatanong ba natin? Sabi mo nga sa tabi mo, mukha kang guilty. Alam niyo yun na malungkot Dadalaw tayo, hindi naman yun ang kinukumusta na. Minsan, kumustahin natin yung trabaho. Kumusta trabaho mo? Okay naman. Kumusta na sahod mo? Tumaas na ba? Sahod. Puro blessing. Puro ganito. Kumusta yung relationship niya? Yun ang kumustahin nyo. Bakit? Ang nakasalalay doon, kaluluwa niya. Amen?
So kung pupuntahan natin, dadalawin natin, make sure that we have this third, kausapin ng heart to heart. Di ba? Have a heart-to-heart conversation with someone who's no longer active serving the Lord. Show them love and understanding as you encourage them to return to their faith. Remember the words of the Lord. James chapter 5 verse 19 to 20. Ano po ang sabi ng talata? Mga kapatid, kung nalihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nakapagpabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamuhay ay nagliligtas. Tingnan nyo yung word ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at di magdudulot ng kapatawaran ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Nakita nyo po, pag daw po yung isang tao na panumbalik po natin, tayo raw po ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong na panumbalik po natin. Saan? Mula sa tiyak na kamatayan. At magdudulot daw po ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Heart-to-heart talk. Kausapin nyo ng heart-to-heart. Diba? Ito na, pang-apat. This is number 4. Wag lang basta po kausapin, wag lang basta dalawin. Ito, pang-apat. Gusto ko po ipaalala. Dalawin ng regular. Regular. Ibig sabihin po, pag regular, expected na po nila na darating kayo. Amen? Amen po ba? I-expect po nila. Be diligent in visiting, mga kapatid, supporting a family member who's no longer active in serving the Lord. Show them unwavering love and encouragement on their journey back to faith. Let us remember the word of the Lord. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Ano sabi diyan? Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. And verse 25, para maging regular. Ang sabi ng Bible, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Huwag daw po natin silang pabayaan. Yung pagtitipon gawing regular. Lastly, mga kapatid, tulungan kung may pangangailangan. Tulungan sila kung may pangangailangan. Walang bigas. Dala ng bigas. Pastor, wala rin kaming bigas. Dalawin nyo pa rin. At least dalawa kayong walang bigas. Pastor, walang pera. Bigyan nyo ng pera. Pastor, wala rin kaming pera. Oh, maniwala. Kahit paano meron, hatian mo. Uso naman ang GCash. Hingin mo na lang yung GCash sa susunod para makapagpadala ka ng tulong. Alam niyo mga kapatid, mahalaga na tayo ay tumulong lalo sa mga kamag-anak natin na walang-wala. Di ba? Kung may needs sila. No? We should be the hands and feet of our Lord Jesus Christ to our loved ones. Alam niyo ang sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8? Ano sabi diyan? Ito binasa kahapon Team verse to kahapon sa kabaihan Ang sabi rito, ang sino mang hindi kumalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. Bakit sinabing masahol pa sa hindi mananampalataya? Kasi yung mga unbeliever, kumakalinga. Di ba? Kumakalinga sila Kahit hindi po nila kilala ang Panginoon, naandun yung kanilang pagmamalasakit. Ngayon, kung Kristiyano ka, nakakaalam ka ng salita ng Diyos, pero hindi ka marunong kumalinga sa pangailangan ng kamag-anak mo, sabi ng Biblia, mas masahol ka pa sa unbeliever. Doble ka pa o triple ka pa ng unbeliever. Kaya kung meron po kayong kamag-anak, kakilala, may pangangailangan, tulungan nyo. Pastor, hanggang kailan? Hanggang kaya. Kasi hindi mo naman pwedeng ibigay yung wala ka. Tama po ba ako? Kung minsan akala natin ang tulong na susukat lang doon sa pera, hindi po.
Yung presence mo lang sa panahon na kailangan nila ng tulong, yung prayer mo lang sa panahon kailangan nila ng tulong, ay napakalaking encouragement po sa kanila. Huwag nating sukatin na ang tulong ay naandoon lamang sa mga bagay na material. Kung meron ka, why not? Amen po ba? Kung meron ka, bakit ka naman magdadamot? Kung meron ka, matuto kang magbigay. Maging bukas palad. Minsan nakakalungkot May mga tao, ewan ko po kung meron kayong alam na ganito, minsan meron mga tao na magaling sa ibang tao pagdating sa kamag-anak, hindi makaalala. Kaya yung iba po, humihingi na lang ng tulong sa ibang tao, kasi sa ibang tao, pag humingi sila ng tulong, wala na silang nadidinig. Pag sa kamag-anak bago ka bigyan, katakot-takot muna sasabihin sa'yo Duguan ka na nga, ginulpi ka pa uli. Bakit? Duguan ka na nga sa dami ng problema mo. Nung humingi ka ng tulong, nagulpi ka uli. Katakot-takot na sermon mula ulo hanggang ba? Yan nga ba kasi ang sinasabi ko? Ikaw ba naman kasi ganito? Ito ba naman kasi ganito? Tapos ibibigay lang naman pala ganito. Yung unbeliever, nung hiningian ng tulong, magkano ba kailangan mo? Meron ko dito, hatiin na lang natin. Bayaran mo na lang ako pag nakaluwag ka. Wala na, tapos na, binigay na. Kaya nakakalungkot mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano at di ka nag-extend ng tulong sa mahal mo sa buhay. Ulitin ko itong 5 na to mga kapatid. 1, pag-pray natin sila. Number 2, dalawin sila. Number 3, kausapin sila ng heart to heart. Number 4, dalawin ng regular. And number 5, tulungan kung may pangangailangan. Let us not allow this second family threat to touch our family. Let's prevent apathy to enter into our household. Huwag nating hayaang ito ay makapasok sa tahanan po natin. Let's always show care and concern to every member of our family. Remember mga kapatid, tandaan po natin, we are our brother's keeper. We are our brother's keeper. Naalala niyo si Cain? Noong tinanong na siya ng Panginoon, kasi napatay niya yung kapatid niya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Nasaan yung kapatid mo? Anong sagot niya? Hindi ko alam. Bakit? Tagapagtago ba ako ng aking kapatid? Isang sagot na isang taong murderer, isang taong walang pakialam. Meaning, mga kapatid, kapag ka ikaw ay walang pakialam, parang katulad ni Cain. Wala kang pakialam, meaning, hindi mo gustong maging brother's keeper. This morning, gusto ko malaman nyo, ako at ikaw ay tagapangalaga ng ating kapatid. At ang unang dapat nating kinakalinga at inaabot, yung kapamilya natin. Meron po ba kayong mga kamag-anak, kapatid, kakilala na malapit sa inyo, kapilyido, nanay o tatay, kamag-anak, both side, mga kapatid, na hindi pa po sila kumikilala sa Panginoon, or baka naman po sila po ay matagal ng hindi dumadalo, matagal ng Kristiyano, pero malayo sa Diyos. Kapatid at kaibigan, magmalasakit ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magmalasakit ka. Praise the Lord. Magmalasakit tayo. Huwag natin sila hayaan. Noong si Jesus ay narito sa lupa, mga kapatid, pinakita niya sa atin kung ano ang buhay na may pakialam. Pinakita ni Jesus ang buhay na may pagmamalasakit. Tignan nyo nga, nagpagaling siya ng mga may sakit. Hindi niya personal na kakilala, hindi niya personal na nakasama, pero pinagaling po niya. Isipin nyo, nagpakain siya ng napakaraming tao. Libo-libo pinakain niya, kahit di naman niya sila kamag-anak. Nagbigay siya ng pera pambayad ng buwis dahil salat sa pambayad ang kanyang disipulo. Isipin nyo na nakiramay ang Panginoon sa kamatayan ng kanyang kakilala at kaibigan na si Marta at si Maria. Inuna niya, natulungan sila at inunawa sila sa bigat ng kanilang nararamdaman. Nakisaya siya sa isang kasalan at nagbigay pa ng regalong pinakamasarap na inumin sa pagkakataong yon. Mga kapatid, ang Panginoon, nagturo siya ng spiritual values kahit na may mga taong kumukontra sa tinuturo niya. Mga kapatid, naghapunan sila ng kanyang mga apostol
kahit na alam niyang naroon at kasalo niya si Judas na magkakanulo sa kanya. Ganyan ang malasakit na ipinakita ng Panginoon. And finally, nag-alay siya ng kanyang buhay doon sa krus para lang tubusin tayong lahat sa ating kasalanan. Kasalanan na dumurog ng kanyang puso. Dahil nais niya makatiyak tayo na makakasama natin siya doon sa langit na bayan. Gusto niyang makatiyak na lahat ng sasampalataya sa Kanya at tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung malasakit na ipinakita ng Diyos. Hindi ba natin pwedeng ipakita yung malasakit na yan sa ating mismong miyembro ng pamilya? Ingatan natin itong family threat number 2 because ito ay sisira ng family, yung kawalan ng malasakit. Nagmalasakit ang Diyos sa atin, pero ang tanong ko, tinanggap mo na ba yung pagmamalasakit ng Diyos na yon sa buhay mo? Kasi kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, titiyakin ko sa iyo, mapapahama ka. Nagtanong ako minsan, kung nais ba niyang tanggapin ang Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, hindi pa ako handa. Ang sagot ko ito, kung hindi ka handang tanggapin ang Panginoon, ibig sabihin handa kang mapahamak. Hello? Makinig kayo sa akin. Kung hindi ka handang tanggapin ang Panginoon sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, kung hindi ka handang tanggapin yung pagmamalasakit ng Diyos sa iyo, isa lang ang ibig sabihin niyan, handa kang mapahamak sa impyerno. Pero kung ayaw mo ng impyerno, ang Diyos nag-aabang sa iyo. Nais ka niyang tanggapin, pero gusto niya gumawa ka ng desisyon para tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your
Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing prayer. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat, Lord. Salamat po sa oras na binigay niyo sa amin lahat. At salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong narinig at napag-aralan sa umagang ito. Panginoon, nawa po lahat po ng ginawang pagsusumikap na yung mga anak upang ikaw ay handugan ang aming mga kakayahan, Panginoon, ang aming mga talento, aming mga inawit at tinugtog, Panginoon. Nawa ito po'y naging isang mabangong samyo sa iyong harapan bilang alay po ng iyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan. Na tunay nga po, Panginoon, bilang isang Kristiyano, dapat po kami magkaroon ng malasakit sa aming kapwa, sa aming pamilya, at lalo tigit sa mga kapwa namin mananampalataya, Panginoon. Sapagkat ito po, Panginoon, ang aral na ibinigay mo sa amin. Bahagi ito, Panginoon, ng pagmamahal sa aming kapwa. Magkaroon kami ng malasakit para sa kanilang kabutihan at kapakanan. Nawa, Panginoon, huwag pong mawala ang mga aral na ito sa aming mga puso. Ito po'y aming laging i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mabuting lingkod mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat po ng iyong patnubay, paggabay, wisdom, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin. Lalo tigit, Panginoon, sa pag-ibig at kaligtasan na iyong ibinibigay araw-araw sa amin, Panginoon, lalo tigit sa mga nagtitiwala at naniniwala, Panginoon, sa iyo na ikaw lamang ang tanging namin pag-asa sa buhay namin ito at wala ng iba. Panginoon, sa mga gagawin po namin pag-share na yung mga salita sa ibang taong wala pa sa iyo, bigyan niyo kami, Panginoon, ng courage. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang maging kasangkapan po namin bilang channel of blessings para sa ibang wala pa sa iyo, Panginoon. Lagi niyo po kami patnubayan, Panginoon, lalo tigit sa lahat ng mga tagapanguna ng iyong iglesia, sa aming pastor, sa kanyang buong sambahayan, Panginoon, na naglilingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. Lagi mo silang i-guide, Panginoon, at pagpalain sa bawat araw ng kanilang buhay, sa lahat po ng mga ministry heads, sa lahat po ng mga lingkod mo sa iyong iglesia, lahat-lahat na, Panginoon. Alam mo po kung sino-sino sila, hindi na kailangan isa-isahin pa, sapagkat ikaw ay napakatalinong Diyos. Alam niyo po ang nais po namin ihingi sa inyo ng patnubay. Kayo na po, Panginoon, ang bahala sa amin. Lagi niyo po kaming iingatan, Panginoon. Sa amin pong pasamantalang pag-uwit, pag-iwalay, patungo sa aming mga tahanan o lugar pang pupuntahan, naway dala po namin ay yung pag-ingat at patnubay sa bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa buhay at lakas na minsan pang ibinahagi sa amin sa umaga ito po. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Ayon sa kagandaang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kapurihan, ngayon at magpakailanpaman. Amen.